Makakaranas po tayo ng mga sorrows, nakakaranas tayo ng mga, challenges sa buhay. Not because God wanted us, to fail, but God wanted us to remember yung pag-ibig niya po sa atin. Right? Yan po ay laging sinasabi sa Biblia that my grace is sufficient for thee. Hindi ko tatanggalin yung mga problema mo, pero yung aking biyaya, sapat na sapat. Napakaganda pong mensahe. Awitin, and maraming salamat po, choir. Alright, so it's our 8th week na ba to ng ating sitwasyon dito. And sa balita kanina, the Vice President of America ay nagkaroon ng mga pag-uusap, pero as he reported ay hindi tinanggap yung kanilang proposal. Pero open yung pag-uusap pa rin. So pag-pray po natin na this week ay magkaroon ng kahit pa paano linaw dun sa negotiation. Right? But again, ito pong mga kausap ng Amerika ay hindi rin po basta-basta yuyuko. At ganoon din naman ng Amerika na hindi rin kami titigil kung yeah. So ang nangyayari, pagka mahaba ito, talagang naapektuhan po tayo. Okay, so ang prayer po natin talaga ay bigyan ng katalinuhan ng Panginoon itong mga leaders na ito. Right? That magdidesisyon sila, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kabutihan ng marami. Okay, so yan po ang ating prayer. But again, we are very hopeful dahil meron tayong Diyos na buhay na mas alam niya yung mga nangyayari po dito. Nakakabuti sa bawat isa. Again, mga kapatid, we thank the Lord for His word. Hawak po natin at we are blessed because we have in our hands the Bible, the truth of His word. At salamat po at kasama ko po kayo ngayong araw na ito. And so glad to see you everybody. Glad to see everybody here. Alright, and magandang umaga po. Morning everybody. Alright, glad to see you. Sa ating mga guests and regular attenders, brethren, thank you for joining me today. And I pray that God will speak to all of us and be blessed. At recognize po natin ang ating mga kapatiran nasa online. Unahin na natin si Ate Luli. Ate Luli, alright, can you please wave your hand there? Pag-pray po natin, medyo may konting maga yung kanyang paa. And we pray na sa kanyang mga check-up at mga plano po ng kanyang pag-treat dun sa leg niya ay patuloy and makita po natin ang muling paggabay ng Panginoon po sa buhay po ng Ramos family. Alright, so gawin naman ako sa may Abu Dhabi. Brother Kenneth and Sister Marimar, pakikaway lang po. Alright, maraming salamat mga kapatid. Naway nasa mabuti kayong kalagayan din sa Abu Dhabi. Alright, at ingat lang po. Sino yung LB? LB. Ano daw? Lutong Bales, Ate Virgie. Alright, so thank you so much Ate Virgie. Pag-pray din po natin dahil outdoor po yung kanyang trabaho. Kaya talagang tapos puyatan ba. At naway patuloy ingatan ng Panginoon. And si Z, sino yung Z? Si Zara? Sarah? Si Sarah naman. Yung anak niya. Tama ba? Okay, Zara. So, thank you so much. Si Jay. Sino yung Jay? Si Sir Jody. Okay, kasi may karamdaman din siya. Nagsusuka. At may fever yata. So, pag-pray po natin na mag-recover si Ate Jody. And of course, ang ating namimiss po dito. At nag-request siya, prayer request, na ingatan po yung aking mga apo. Aking anak at sa Rosie, sa pagbalik po nila dito. Nanay at Tatay RP, pakikaway lang po. Na-miss po namin kayo sa ilang linggo. Thank you so much for praying for us here. And gayon din po kayo ay pinapanalangin namin kayo sa inyo pong safety po dyan. Alright, at naway ang Pilipinas ay hindi naman malaki ang mga increase dyan na mga bilihan o bilihin. Okay, so tayo pong lahat ay magsimula na sa ating pong pag-aral ng salita ng Panginoon. And
Are you ready to hear the word of God? Alright, so we open our Bible please in Hebrews 4:16. Hebrews 4:16, tayo pong lahat tatayo at basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Alright, Hebrews 4:16. Kung kita niyo na po ang salita ng ating Panginoon, please say amen. Alright, may tatlo. Kita na. Alright, nasa screen din po natin ang ating verse, Hebrews 4:16. Tayo pong lahat ready, read. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Tayo pong lahat, yumuko at manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangako niyo po sa amin, that we come boldly. We can come boldly to your presence, and whenever we have needs, any challenges in life, ay maraming salamat po at bukas lagi ang inyong pong mga kamay para marinig po ang aming mga hinahing po sa inyong harapan. Help us, Father, to understand more sa aming pong pag-aaral ngayon. Again, Father, bless everybody. We thank you for everyone who are here and our brethren online. At kayo nga po ang may taas. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. And all the people will say, may be seated. Thank you so much. Maraming salamat po. Alright, God bless you today. Let me continue with our series. This is our second part regarding coming boldly unto the throne of grace. Coming boldly unto the throne of grace. Truly mga kapatid, God has a generous response to boldness in prayer. And pagka sinabi mong bold or boldly or boldness, this means courageously, firmly solid, confident ka. When you come to speak to God, without hesitation or fear, even in the face of risk or danger, you are ready really to talk to God. Alam mo na makakalapit ka sa Panginoon. Let us therefore come boldly. Simply means we draw near to God with boldness, with confidence. Hindi tayo natatakot na lumapit sa ating Panginoon. Last Sunday, nabanggit ko po sa inyo na napakahalaga na tayo bilang mga ligtas, mga tunay na Kristiyano at mananampalataya, na mahalaga na maunawaan po natin ang karakter at nature ng ating Diyos Ama. Understanding the nature of God is essential. Napakahalaga po niyan. And that is to say, being a mature believer, as a mature believer, shaped by the Scripture, you fully understand that God is eternal. Ang Diyos po ay magpasawalang hanggan. Siya po'y makapangyarihan. He is powerful. He is holy. Siya po'y banal na Diyos. He is unchangeable. Hindi siya pabago-bago at hindi siya nagbabago. He is omnipotent, He is omniscient, and He is omnipresent. God is purposeful. And everything that He does ay meron po yung layunin. He is sovereign. He is in control. And He is in perfect control of everything He has created all the time. Lahat po ng oras, lahat po ng minuto na meron tayo sa buhay na ito, hindi po nagpabaya ang Panginoon. God is transcendent. Siya po'y napakataas and lofty. He's majestic and lifted up. And He's working to perfection His plan. For us, for human beings, for mankind, for the universe. May perfect plan po ang Panginoon, mga kapatid. And this means we understand that God is above and beyond and outside all the eventuality that go on in the created universe. Lahat po ng nangyayari dito, mga kapatid, ang Panginoon po ay nandoon sa taas. Siya po ang may control ng lahat ng nangyayari sa mundong ito. In other words, God has everything under control all the time. Ang Panginoon po, hindi siya nagugulat, mga kapatid. Hindi siya nagugulat, somehow stunned or shocked. Bakit ito nangyari?
Ang Panginoon po, alam na alam niya, God is in perfect knowledge and bringing to pass the plan which He ordained from the very beginning. Alam na alam niya yung simula, at alam po niya yung katapusan. Kaya nga sabi ni Job, a perfect man, a mature man, he said, I know, Lord. I know, O God, that Thou canst do everything. Lahat magagawa mo, Panginoon. And that no thought can be withholden from Thee. Anong ibig sabihin nito? Kahit sa isipan po nating mga tao, akala natin hindi kaya ng Panginoon. Akala natin hindi niya alam. Akala natin nakakalimot ang Panginoon. Pero wala pong makaka-withhold sa Kanya, mga kapatid. Ang sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi ni Job dito, I know that you're in charge of everything, O Lord. Alam mo kung titignan niyo ang buhay ni Job, yung sa kanyang mga sufferings, yung mga naranasan niya sa buhay, nung nawala yung pamilya niya, nawala yung mga ari-arian niya, hindi siya nagsabi sa Panginoon, alam mo, Panginoon, ikaw may kasalanan dito eh. Pero alam niyo po bang sabi niya, I know, O Lord, alam na alam ko, na kaya mong gawin ang lahat. At wala ni aking isip, hindi pwedeng mag-stop dun sa plano mo na mangyayari dito sa mundo ito. Your will has to be done, O Lord. Now when the disciple of the Lord Jesus asked Him, teach us to pray. Jesus, you teach us to pray. Ano sabi ng Panginoon? Luke 11:2. And He said unto them, when ye pray, pagka kayo nanalangin, pagka kayo nakipag-usap sa Panginoon, ito ang sasabihin niyo, Our Father, which art in heaven. Ang Panginoon, ang aking Ama, nasa langit. Hallowed be thy, holy be your name, O Lord. Thy kingdom come. Anong sabi niya? Thy will be done. Alam mo kung bakit ganoon ang panalangin niya? Na thy will be done? Kasi nga po, may plano na ang Panginoon. It is a perfect plan. Kasi sabi niya, Panginoon, ang iyong kalooban ang mangyari as in heaven, so in earth. Hindi mo na mababago, wala po tayong impormasyon na idadagdag para magbago yung plano ng ating Panginoon. It is already fixed. Kaya sabi niya, thy will be done. Mga minamahal, the will of God or the counsel of the Lord refers to the perfect will of God to eternity. Pagka sinabi mong will ng ating Panginoon, it refers to the perfect will of God to eternity in which He planned all things that will come to be. God knows the end from the beginning. He knows that what He intends to accomplish, which He has revealed in the Scripture. Psalm 33 verse 11. Sabi ni David, the counsel of the Lord standeth forever. Ang mga plano ng ating Panginoon, yung kalooban niya, standeth forever. The thoughts of His heart to all generation. Hindi niya sinabing, up to Old Testament lang. At hindi niya sinabing, up to 19th century lang. Ang sinabi niya, to all generation. Kahit na mag-2027 na yan, kahit na mag-2028 na yan, kahit mag-2050 pa yan. The counsel of the Lord standeth forever. What God says is fixed permanently. His will, that will be done. Ang kanyang kalooban, ang siyang mangyayari. Nothing God says ever changes. Why? Because there's never any more information. Wala na tayong idadagdag na impormasyon. Wala na tayong, there's never anything to be clarified. And no circumstances occur which God doesn't already know about and knew about when He made that declaration. Nothing changes, and it's impossible to stop. And He perfectly works His plan through to the end. Ano sabi ng Proverbs 19:21? And yes, there are many devices in a man's heart. Sabi, ang daming plano ng mga tao. Ang daming mga, binabago-bago nila. We change our plans all the time because we get more information as we thought of. Kasi dami nating nakikita ngayon sa social media, nakala natin, ito yung mga gagawin ng tao at ito yung mga influensya, unfolding in our own eyes, especially nowadays. Unfortunately, we change our plans all the time because circumstances change.
Pero sabi ng Proverbs 10:12, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, ano sabi niya? The counsel of the Lord that shall stand. Ang plano ng Panginoon, ang will ng Panginoon, ang siyang mananatili. But God never changed anything. His counsel is fixed. Anong sabi ng Isaiah 14:24? The Lord of hosts hath sworn, saying, surely, as I have thought, so shall it come to pass. Ang sabi ng Panginoon, ito yung aking plano, ito yung nasa isip ko. So shall it come to pass. As I have purpose, so it shall stand. Ito yung purpose ko, ito yung layunin ko, ito ang tatayo at mananatili. Kahit na marami kang plano dyan, ang sabi ng Panginoon, ang plano ko ang siyang mangyayari. You know, all these statements about standing, notably accounted for, these have to do with God fixing a purpose which never changes. Nakatakda na. Nakatakda na tayo. Lahat ng mga nangyayari po dito sa mundo ito. To the end. Ang kanyang kalooban ang siya pong mangyayari. His will be done. So God says in Isaiah 46 verse 9, remember now the former things. Sabi niya, of old. Dahil sabi niya, noon pa man, sinasabi ko na sa mga tao, you know, for I am God. I am God and there is none else like me. Ano sabi niya? I am God and there is none like me. Ang plano na yan, sabi niya, ako ang Diyos, noon pa man, sabi niya, at wala akong katulad. Anong sabi niya? At dahil yan ang sinasabi ko sa inyo, and here's the distinction. Isaiah 46 verse 10, I declare the end from the beginning. Sabi niya, talagang dinideclare ko na sa inyo yung katapusan. Ang sabi niya, from the beginning. Noon pa man sinasabi ko sa inyo, alam na alam ko ang simula at alam na alam ko kung ano yung magiging katapusan. And I declare it to you because I am God. And God declares the end from the beginning and we cannot do that. Hindi natin pwedeng ulahan kung anong mangyayari sa kinabukasan. Alam natin dahil meron tayong salita ng ating Panginoon. Pero kung tayo mismo magsasabi, ito yung magiging katapusan ng Amerika, ng Iran, and everything, lahat ng mga nangyayari sa mundong ito. Hindi ka natin alam kung kailan tayo mamamatay. Tama po ba? But God knows. You know, and we do not know the end from the beginning. You know, we cannot affirm the end. We cannot bring about the end from the beginning. Only God can. That's why He is God. You know, there's no one like Him because there is no one can tell. Sino ba magsasabi sa atin dito kung anong magiging katapusan, kung paano mangyayari iyan? You know, He declares the end from the beginning. And it's not just that He knows how they will happen. Ano sabi niya? It says, and from ancient time, the things that are not yet done. Noon pa man, ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Saying, ano sabi niya? My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sabi niya, ito na yung plano ko. Sabi niya, ito yung nakafix na yan. And yan ay mananatili. At gagawin ko yan. Pagka ginawa ko yan, sabi niya, it is for my pleasure. It's for my pleasure. My purpose is established. I will accomplish all my good pleasure. From the beginning, God determined the end. He planned the end. And He works to that end. Ang Panginoon po hindi nagbabago. Ito yung sinabi niya, ito yung plano niya, at ito po yung ginagawa po niya. To that end. Ano sabi ng Isaiah 46:11 now? Yea, I've spoken it. Sabi niya, ito yung dineclare ko na sa inyo. Sinabi ko sa inyo, I will also bring it to pass. Sabi niya, gagawin ko talaga yan. I have purposed it and I will also do it. At plano ko, sabi niya, inayos ko yan. Ito yung aking plano. I'm determined to do that to the end. Sabi niya, I planned it. At ang sabi niya, and I will do it for my pleasure. Yeah, God never alters His plan. God is sovereign and God is omnipotent. You know, hindi natin pwedeng baguhin kung ano po yung plano ng ating Panginoon. Naka-fix na po yan. He knows the plan and He has the power to work the plan. He has perfect knowledge, so there's nothing to change the plan. He does not need us. God does not need us.
gave him more information, and he does not react to circumstances na akala niya, uy, binomba yung yan. Ay, hindi po nagugulat ang Panginoon. Alam na alam niya. Alam na alam niya. Hindi po siya nagugulat pagka tayo ang may nakikitang kagulat-gulat. Sabi ng Mark 13:4, this is in your Bible, Mark 13:4 and 8, nabanggit na rin po ito ni Brother Julius. Sabi niya, tell us, Lord, when shall these things be? Ano ba, kailan ba mangyayari ang mga ito? And what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? Ano ba yung mga signs mo, Lord? Ano sabi ng ating Panginoon? And Jesus answering them began to say, take heed. Sabi niya talagang kailangan yung maging matalino. Take heed, lest any man deceive you. Sabi niya, maging maingat kayo. Wala nawa na madedeceive sa inyo ng mga ibang tao. Ano sabi niya? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Alam mo, ito po yung nangyayari sa ating panahon ngayon eh. Makikita mo, ang daming nagpipreach, ang daming nagsishare ng Word of God, and they say, we are the true church of Christ. Pero sabi ng Panginoon, ito nga ang mangyayari nga dyan, take it, lest any man deceive you, dahil ang dami ng mga maglilitawan dyan na sinasabi nila sila ang totoo, sila ang church, sila ang tunay, sila ang Kristo, and shall deceive many. Ano sabi niya? And when you shall hear of wars, at pagka naririnig nyo yung mga gera na yan, sabi niya, and rumors of wars, mga balita ng mga wars, be ye not troubled. Be ye not troubled. Ano sabi niya? For such things must need be. At ang sabi niya, talagang kasama yan sa plano ko. Mangyayari at mangyayari yan. Kasi nakafix na nga yun. Alam na alam ko. Hindi ako nagugulat na may mga bombahan dyan. These things must needs be. But, sabi niya, but the end shall not be yet. May mga gera, may mga gutom, may mga earthquakes. Sabi niya, ano sabi niya? For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines, may taggutom, and troubles. These are the beginning of sorrows. Kaya yung mga tao ngayon, ang daming sorrows. Akala ko ba, Panginoon, ang mundo ito ay gaganda, ganito. Kaya tayong, even mga Kristiyano, ay nararamdaman na po natin yung sorrow. Because this is the beginning of sorrows. Why are you telling us all this, Pastor Art? Well, because mga kapatid, all these realities about God raise the question, how our prayers matter. Ang mga tao kasi, dahil gulong-gulo na sila, and this is one of the accusations that has been made by people who reject the study of God, the theology. That if you have strong view of God, you have biblical view of God, total naman, ang Panginoon ay may plano and everything, bakit pa ako lalapit sa Kanya? It is a stake out all year out of your praying. Now, people learn to neglect coming to God and talking to Him because of that mentality. They totally ignore God, and shockingly, they say, your will, oh Lord, doesn't really matter. Samantalang turo ng ating Panginoon, pagka ikaw yung nanalangin, sabihin mo sa Panginoon, Diyos Ama na nasa langit, thy will be done. Ngayon ang tao ngayon, it doesn't matter. Ang Panginoon naman palang may plano ng lahat. It doesn't matter kung will niya o rin. Kaya ang tao ngayon, hindi lumalapit sa ating Panginoon. Now, why would I bother to pray? Kung will din naman pala niya ang mangyayari. Moreover, all that seems to subdue and suppress my prayer also. Kasi sabihin yung paglapit ko sa Kanya, ay isa rin ang magkocontrol kung ano yung ilalapit ko sa Kanya. Sort of squelch ba? So if I'm told to pray, maybe all I need to do is just kind of, Panginoon, bahala ka na. And sadly, people say this all the time. And although we are told to pray, we are still left with this nagging sort of problem. Is wonder how our prayers fit in. Bakit pa magpipray? Kung ang Panginoon pala may plano na and everything. Mga kapatid, if you know God is sovereign, and you know God is all-wise and all-powerful and all-knowing, and has purposed everything from the beginning to the end, ang tanong ng iba, what in the world is the point of praying? Ano nga ba ang punto na bakit tayo ilalapit pa sa Panginoon?
Well, beloved brethren, to answer that question, the point of praying matters because God has not only ordained the end, but also He has ordained the means to the end. Ibig sabihin, may mga pamamaraan po ang Panginoon para matupad po yung katapusan na iyon. Alam na alam po ng Panginoon ng kung sino, kung ano, kung saan, at kung paano ito mangyayari. You know, when you say the means, ito po yung necessary action to achieve a desired goal. And yes, mga kapatid, the means can absolutely be us. Ito pong mga means na ito ay tayong mga anak ng Diyos, you know, to be an instrument, to be a means to accomplish His will. Ang Panginoon may plano. You know, I'd rather be a part of God's means than anything else. And I mean, ano bang layunin ng Panginoon? Bakit tayo niligtas? You know, niligtas pa tayo para yung buhay natin masayang lamang na hindi ma-accomplish ang kanyang will? Hindi nga po ba? It makes sense. Niligtas ako ng Panginoon kasi gagamitin niya ako para matupad yung dineclare niyang end from the beginning. What is the point of our salvation and not care to participate as the means which God uses to reach His end? You know, I'd much rather be engaged and involved in being the means to accomplish His will. Because pagka ginawa niyo po, naging daan tayo para yung kanyang plano ay mangyari. You know, ang residual effect po nito, yung remaining effect ay napakaganda po dahil at ang sinasabi niya, you know, ang kabutihan ng Panginoon at yung pagpapala niya sa buhay niyo, ibibigay niya po yan sa atin. At hindi lang yan, yung mga gagawin mo, magiging bahagi ka na ma-accomplish yung kanyang will, meron pong eternal reward in the life to come. See, ang sinasabi po natin dito, we are to conform our lives in the image of His Son. You know, we are to conform to His Word and not this world. Young people, you know, if you really understand the Word of God, if you really know your salvation, you are to conform to the image of His Son rather than you are conforming yourselves to the image of this world. Hindi niyo ba alam na lahat po tayo dito, ninanakaw lahat ng ating social media ang pagkatao natin dahil every time na makapanood tayo ng bagay na nilalagay po natin sa ating mga sarili. Ang sabi ng Panginoon, be ye transformed by the renewing of your mind. Ano sabi niya? Be not deceived. It's not about changing God's mind, mga kapatid. It's not about changing God's plan. It's not about giving Him information He doesn't have. You know, He doesn't have a tweaking or making adjustment of the circumstances. You know, na ang Panginoon ang mag-a-adjust para, you know, it's simply about being used by God. Dahil nakapix na po yung plano niya. It's simply about being used by God. Being means by His means, for His means, para matupad yung end na nakaplano po sa ating buhay. In fact, as a matter of truth, God uses prayer to be a means to grant us our salvation. Ano sabi ng Romans 10:9? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Ano sabi niya? Para maligtas ka, kailangan mong gamitin yung bibig mo, i-confess mo sa iyong mga bibig ang Panginoong Jesucristo at manampalataya ka sa puso mo na siya'y binuhay sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ano sabi niya? For with the heart man believeth unto righteousness, and what? With the mouth confession is made unto salvation.
Alam niyo po, naniniwala tayo dito sa mouth confession na ito. Ito po yung pagtawag sa Panginoon. Ito yung panalangin na kung saan, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung sino man ang tatawag sa pangalan ng ating Diyos, siya ay maliligtas. You know, we use prayer as a means to grant that salvation. There are a lot of things. One is it's only one. You know, meron tayong faith, meron tayong repentance, meron tayong obedience. Yan po'y kasama lahat sa means. Sa kaligtasan ng pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. And to accomplish His will. You know, just a note here, mga kapatid, ano po. Isa po kasi ito sa mga issues ng mga evangelicals, especially mga Baptists, like us, na ang prayer daw ay nakakaligtas. Clarification lang po, mga kapatid. Hindi po nakakaligtas yung prayer. Ang Panginoon po yung napako sa krus ng Kalbaryo, siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at wala na po tayong idadagdag doon sa kaligtasan niyo. Kaya ang sabi niya, it is finished. Sabi, it is finished. Prayer po is just a means na mag-grant po yung salvation sa atin. Kasi marami mga Kristiyano, sabi nila, ano, pagka hindi ka nag-pray, hindi ka ligtas. No, si Abraham ba nag-pray? Parang sabi ng Panginoon, he believed, and ang kanyang pananampalataya is counted for him righteousness. At again, mga kapatid, ganito po kahalaga yung prayer na pinag-usapan po natin. Prayer really do matters. I cannot think of anything more wonderful than God allowing me to be a means to His ends. It's incredible. And I don't want to change God, and I don't want to change anything, and I cannot. It would be ridiculous to think of it. Nang sinasabi natin sa Panginoon, you know, Lord, I have a better idea. You know, mas marami akong alam sa iyo, Panginoon. Actually nga, napanood ko na lahat ng mga videos sa YouTube, you know, yung mga tutorial, yung mga, you know, mga tips, mga pro-life, mga pro, and everything. But I think God could use me totally ignorant of the future. You know, totally inept, wala tayong kakayanan, to be a means by which He achieves His eternal ends. Not only that, only bless my life, but reward me forever beyond belief. The Bible tells us to pray. You know, prayer po is a means by which God's infinite wisdom and infinite power and perfect purpose are brought together to accomplish His will. Gagamitin niya yung mga panalangin po natin para ma-accomplish yung kanyang kalooban. You cannot be saved without believing. You cannot be saved without obeying. And you cannot enjoy the goodness of God in this life without participating in His unfolding purpose through your prayers. In Luke chapter 11, this is the story. A story about praying with boldness. Luke 11 verse 5, ang sabi niya, and He, Jesus said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves. Ito na po yung kasunod nung, ang sabi ng mga disipulo, you know, Lord, teach us to pray. Okay, sabi niya, ito ang gagawin nyo. Alright, para mas maliwanagan kayo, ito yung kasunod niyan, verse 5. And He said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine is in journey, is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, Trouble me not. Inistorbo na naman ako. Tulog na kami. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say unto you, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, though he will not rise and give him because he is his friend, you know, yet because he is importunity, he will rise and give him as many as he needed. And I say to you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Bakit? Sabi ng Panginoon, nakaplano ng lahat, alam ko lahat. Kaya sabi niya, kailangan mong mag-pray, kailangan mong lumapit sa akin, kailangan mong humingi, kailangan mong, magsaliksik, at kailangan mong mag-knock. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be open. If a son shall ask a bread of any of you that is a father, ikaw na tatay ka, pagka humingi ba ng tinapay ang anak mo, bibigyan mo siya ng bato? Kasi hingi ng isda, ay ikaw ba'y magbibigay ng ahas? A serpent? A snake?
Or, sabi niya, kung hihingi ng itlog, ikaw ba'y magbibigay ng scorpion? Then, sabi niya, being evil, know how to give good gifts unto your children. Kaya, paano pa ang Ama? Your Heavenly Father, give the Holy Spirit to them that ask Him. You know, the 4 points here. Number 1 is the parable. I'm going to start with this. Very quick. And hopefully, matapos ko in 3 minutes, 5 minutes. Yung parable. The parable, and the subject here is prayer, actually. Ito yung kasunod ng pagkatapos nilang magturo. At para maliwanagan kayo, ito ang parabolo. Ito yung istorya. And He said to them, alam mo, napakasarap na ang Panginoon, hindi lang siya nagsasabi, hindi lang siya nagtuturo, pero ang sabi niya, papaliwanag ko sa inyo. And He said unto them, Luke 11:5, why do we pray? Bakit kailangan lumapit sa Panginoon? Sabi niya, and I will tell you. Bakit ko kayo tinuturuan na ganito ang prayer? I will tell you why. Ano sabi niya? And He said unto them, sino ba sa inyo na mayroong kaibigan? Sino may kaibigan dito? Lahat naman tayo may kaibigan. Hindi ako naniniwalang wala kang kaibigan. Sino sa inyo? Sabi niya, which of you shall have a friend? At ang sabi niya, shall go unto you, unto him at midnight, and say unto him, friend, lend me 3 loaves. Now, the teaching of prayer raises that question. You know, Jesus jumps back into daily life. Pagkatapos niyang sinabihan na, ganito ang prayer niyo, at pagkatapos, nilagay niya sa application ng tao. Sabi niya, okay, ganito lang yan. Para mas maintindihan niyo yung paglapit sa Panginoon. You know, Jesus jumps back in daily life. Very simple, unforgettable story. Suppose you have a philos or philos, a friend. Somebody that you have an affection for. It's neighbor, kapwa. No, sa bansa po ng Israel, nung panahon po yun, in other parts of the world, sa ating mga pinanggalingan na probinsya sa Pilipinas, hindi nga po ba? You know, people in places. You know, we don't have a lot of, you know, dependent upon our neighbors. Kung makikita yung mga buhay natin noon, di ba? Yung sa buhay, sa kapitbahay, lalo sa mga probinsya. Di ba? Di ba sa maliit na village, magkakakilala yung pamilya, yung panganay, kung ilan yung anak, you know, yung magkakamag-anak, magkakilala po yan. You know, they are dependent on each other. Ito po yung mga panahon ni, alam nyo na. You know, they are dependent on each other. They sort of, you know, survive together. You know, and you make enough bread for the day. Nung panahon pong yun, pagka gumawa sila ng tinapay, you know, gagawa lang sila ng tinapay, yung pang maghapon lamang. Kasi wala naman silang mga oven, you know, wala naman silang mga talagang lutuan na mabilisan. So, yung panahon pong yun, they make bread for the day. You eat the bread that day, and then it's gone. You know, sa maghapon, luto mo yung tinapay, wala namang mga oven noon, you know, pagka niluto mo, kinain nyo maghapon, wala na, ubos na. You know, the next day, you make bread again. You know, and, you know, maaaring meron kang supply ng harina, you know, mga oil, vegetable oil. Sa Old Testament, you know, walang mga preservative ba? Noong panahon po yun. And you don't have a stockpile of food. Wala ka ring refrigerator para, you know, ipasok doon yung mga supply mo. You know, wala rin tayong mga AM, PM store na pwede kang bumili anytime na pumunta ka ng 7-Eleven, pumunta ka ng, you know, Zoom, pwede kang bumili ng mga Medina, walang mga ganun. Noon, panahon po yun. Right? You don't have an AP, and you don't have food shops that are certainly open at night. Walang mga delivery, walang kita pa yun, bago ngayon, walang mga ganun-ganun na magpapadeliver. Wala. And you don't have access to that. And so, it is the battle for bread every day, araw-araw. You know, talagang lulutuin mo sa umaga, then kakainin nyo hanggang matapo, maubos. That's the way it was noong panahon pong yun. So, here's a man who has a neighbor and goes to him at midnight. You know, and it's the worst time to visit a neighbor. You know, di ba tayo, ayaw natin in-store mo tayo na darating ka sa bahay, hating gabi. Ayaw natin yun. Noon pa, talagang, you know, I hate when people, even me, you know, come to see me at midnight. I don't care what they want.
but that's not a good time to come. Diba? And by the way, there was no TV in those days. Diba, Brad? Wala pa kayong TV noong panahon. Kami, kahit pa paano, meron na yung cabinet. Diba? Walang mga ganon. Ibig sabihin, walang mga ganon. And there was no late night, for everything. Walang Starbucks, walang, lalabas ka, pwede kang magstay out. When darkness came, di ba, Brad, mga alas 5 pa lang, di ba, yung mga bahay niyo, mga sarado na, yung tahimik na, di ba? Tama po ba? Di ba, wala na. Kaya naranasan pa namin yung makipanood ng TV sa kapitbahay. Di ba, yung sasaran ka pa ng jealousy na, gabi na, mag-uwi na kayo, di ba? Tapos ng chicks na chicks, so yung mga gano'n. Yung chicks na chicks, yung mga pinapanood nun eh. Mga panahon, Jan and Marcia, di ba? When darkness come, nung panahon pong yun, makandila, and you went to sleep because you had to work at 6 a.m. again, make bread. Hindi po yung mga buhay noon. And then work began, and so nobody's really awake at midnight. Kasi pagod sila, tulog na, tahimik, walang TV, walang... And it says here, this man goes, this friend, at midnight. And says to him, he comes, to his house, probably in a close little community, kumbaga parang, hey, it's me. Ako, ito yung kaibigan mo. And he's waking him up, obviously, friend. Gumising ka naman dyan, friend. No, it's always good to say, when you've done that, maramdaman lang natin kung paano nangyari po yun. It's a sensible greeting that time. Kapag nagsalita ka sa tahimik na lugar, dinig ka lahat. Tama ba? Tama ba, Brad? Sa lugar mo. Diba? Dinig ka kagad. Diba? Kung magkakapitbahay kayo, dinig mo kung sino ba't may kumakatok dun sa kapitbahay mo. So, ganun po nangyari. Friend, ano sabi niya? Lend me 3 loaves. Sabi niya, pwede ba? Pahilamin mo ako ng 3 piraso ng tinapay. Alam niyo po, yung inihingi niya po dito, it's not a really great big bakery loaves na binibake ni Sister Alice. Na alam niyo, bigay mo sa akin yung mga binibake mo. And sabi niya, 3 maliliit na tinapay. 3 prata. Hating gabi, kakatok ka sa akin, ang hihingin mo lang, istorbohin mo ako, 3 tinapay. He wants 3 pieces of flat bread. Alam niyo yung mga tinapay dito? Ganun lang ang gusto niya, 3 flat bread. Now, ito pong paglapit niyang ito, this is not an emergency. Diba, hindi po ito yung, alam mo, kapitbahay, mga anak na yung aking asawa. Kapitbahay, namamatay na yung asawa ko. Kapitbahay, yung paa ng aking anak, na-aksidente, di ba? Hindi, walang ganun eh. May pumasok na magnanakaw sa bahay ko, kapitbahay, tulungan ako. Wala pong ganun. Here is, in the middle of the night, and he says, kaibigan, kailangan ko ng 3 flat na tinapay. 3 tinapay. And the guy's probably thinking, ano ka ba naman? Diba? What in the world? You're waking me up for a midnight snack? Gigisahin mo ako? Dahil gusto mo lang magkaroon ng midnight snack? 3 flats of bread? Nakakatawa ka naman, kaibigan. Now, actually, it's a very generous and unselfish act on his part because he's been awakened himself. Kasi siya mismo, may nanggising din sa kanya. Ano sabi ng Luke 11:6? For a friend of mine, his journeys come to me. Ano sabi niya, kumakatok ako sa iyo, humingi ako ng 3 tinapay kasi merong dumating na kaibigan ko rin galing sa paglalakbay. He's come to me. Alam mo, sinishare ko lang yung part of, joy na magising ka ng hating gabi. I'm just passing on the joy here, kaibigan. Istorbo na ako. Ikaw,
Ay, istorbohin din kita. Ano? Ang sabi niya, I have nothing to set before you. Wala akong ibibigay sa kanya. Alam niyo po, nung panahon na yun, napakahalaga po ng hospitality. Diba? Naalala ko si Brother Luis nung pinag-aaral. Kasi kahapon, kumatok siya sa bahay. Sa kapitbahay lang namin siya. Pastor, ito po yung mangga. Kasi si Luis ganyan siya. Bigla na lang kakatok. Pastor, ito po yung... Alam niyo yung mga sa probinsya? Yung pagka-birthday mo, Brad, di ba? Pinagbibigay, kumakatok kayo sa mga kapitbahay. Nagbibigay kayo ng mga spaghetti. Tama po ba? Pagka-graduation ni Brother Essie, di ba? Nagluto ka, tapos pamimigay niyo sa mga kapitbahay. Tama po ba? Ganun yung mga buhay nun eh. Well, si Luis talagang kakatok pa yun siya. Dalang kahon ng mangga. You know, noong po panahon na yun, ganun po kahalaga yung hospitality. You know, hospitality, by the way, was expected in the ancient world. And mga tao, no, they major in hospitality. Hindi tulad ngayon, dahil mga nasa flat tayo, wala akong pakialam sa iyo. Yeah. wala, hindi mo kilala yung kapitbahay mo, hindi mo nakikita. Diba? Pero noon, di ba, maglalakad ka lang, kilala ka, si Kapanyerong Julius. Di ba? Tapos pagka nagtanong, nakita mo ba si Julius? Nakita mo siya, pupunta ng palengke. Okay. Ganun po yung mga buhay noon. And being, you know, a poor host, ay hindi naman po maganda. Talagang matatatakan ka pagka may lumapit sa iyo at hindi mo man siya binigyan ng... Kasi mga Pinoy, ganun eh. Kapag may mga bisita tayo, lahat talagang ilalabas mo yan, yung mga masarap na, yung pinaka-best na pagkain sa bahay mo, ilalabas mo yan. Diba? Pero yung sa iyo, wala, yung matitira sa iyo, yung mga tinapilala, okay lang sa iyo. Kasi ganun nga po yung buhay noon, which is na naipasa sa atin. You know, and this guy, sabi niya, sinishare ko lang yung joy na ako'y ginising at ginigising din kita. You know, and he, verse 7, from within shall answer and say, tatlong tinapay? Pwede ba? Huwag mo akong istorbohin, natutulog na ako. The door is now shut. Alam mo yung mga pinto noon, yung mga pinto nyo noon, Brad, di ba hindi naman mga digital yan eh. Yung swipe mo lang yan, bubukas na, di ba? Yung mga pinto noon, di ba yung mga tilak pa yan, yung talagang ilalak mo ganyan, tapos yung susi mo, ang kandado mo, di ba? Ganun yung mga pinto noon. At nung panahon pong yun, yung mga pinto nila, yung kahoy na panglalak nila, yung buk! Laki niya, di ba? Mga ganon, bubuhatin mo pa yan. Ganun po yung mga panahon noon. Ano sabi ng lalaki, huwag mo nga akong istorbohin. Yung lock ng pinto namin, bubuhatin ko pa yun, ang laki, ang bigat-bigat. At ang sabi niya, at ang aking mga anak ay natutulog na in bed. Alam niyo yung mga bahay noon, yung wala namang mga bedroom 1, bedroom 2, wala namang master's bedroom, wala namang ganun. May mga bahay noon, hindi ba, ewan ko lang sa inyo, kami naranasan namin yan. Sa isang kulambo, nandun lahat kami natutulog. O, kumain kayo, kayong mga, di ba? Tama. Natutulog tayo, magkakatabi, magkakapatid. Ganun yung mga bahay natin nun, di ba? Sabi niya, alam mo yung mga anak ko, tulog na. Ngayon kumatok ka, lahat sila gising. Dahil sa tatlong hinihingi mong tinapay. Ano sabi niya? I cannot rise and give thee. Sabi niya, yung kaibigan mo ba? Mamamatay ba yan kung hindi siya kakain ng midnight snack? Di ba pagod naman siya galing sa journey? Di ba ba't sabihin mo sa kanya, pwede ba kaibigan, matulog muna tayo bukas, gagawin kita ng tinapay at yung tayo mag-almusal at hindi kayo kumain. Hindi naman ganun ka-grabe talaga itong istorya natin nakikita. And he from within shall answer and say, huwag mo akong istorbohin, tulog na yung mga bata, at yung door is shut na, and I cannot rise and give thee. Ako pagod na, saka maghapong, pagtatanim, pagod na ako, hindi ako makakatayo, hindi kita mabibigyan. That's exactly what you would expect. Diba? Pagka nga tayo, may kumakatok lang sa bahay, tayo mag-asawa, diba? O may kumakatok sa bahay, diba? Ikaw na nga. Diba nagtuturuan pa kayo kung sino magbubukas ng pinto?
But this friend went. Talagang wala akong pakialam. Tatlong tinapay, wala akong pakialam. Pero kakatukin kita. Sabi nitong lalaki, wala akong, kaibigan kita, kilala kita, kakatok ako sa'yo. My children are in bed. Hindi kita maasikaso. And I say unto you, sabi ng Panginoong 11:8, I say unto you, ito nga sinasabi ko sa inyo. Though he will not rise and give you. Sabi niya, nistorbo man siya. Nairita man siya sa tatlong tinapay. Though, hindi siya tatayo. Because he is his friend. Pagkakaibigan mo, hindi mo maaayawan yan. Pero hindi siya tatayo dahil kaibigan ka niya. But, sabi niya, because of his importunity. Ano sabi niya? Dahil sa importunidad na meron siya, na hindi favorable sa kanya. Sabi niya, tatayo yan at bibigyan ka niya as many as you need it. Ang sabi niya, hindi lang 3 tinapay ang ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko lang yung mga pangangailangan mo. Opportunity is different from importunity. Mga opportunity is favorable to us, pero importunity is not. It's troublesome, it's urgently, overly persistent. It's really annoying. And because of this annoyance, this is annoying relentlessly, shamelessness, wala ka bang hiya? Di ba, ating gabi, inistorbo mo pa ako? Anaydiyan. And yet, because of his persistence, his boldness, ang taong kaibigan niya, he will get up and give him as much as he needs. Bibigyan ka niya. Hindi lang 3 tinapay. Bibigay niya yung lahat ng pangangailangan. It's just a perfect illustration of us going to God and saying, I know, Lord, it is appropriate to interrupt you. Alam kong may plano ka sa mundong ito at ayokong mangistorbo sa iyo. Pero dahil tinuturan mo ako na lumapit sa iyo, eto nga ako ngayon. Maybe I am annoying, maybe I am shamelessness, pero tinuruan mo ako na lalapit sa iyo. Maaring sa harapan ng Panginoon, it's over the top. But again, it is not, mga kapatid. The Lord here is teaching us how to be invasive, how to be bold in our prayers. This man responded not for friendship, but for irritation. But he is in contrast to God who, by the way, ang Panginoon, hindi natutulog, never slumbers. Na pagka lumapit ka sa Panginoon, hindi niya sasabihin sa'yo, inistorbo na naman ako. Natutulog ako. Ang Panginoon po hindi nga natutulog. Anytime na pwede kang lumapit sa Kanya. And if this man would give this man what he wanted, not for friendship, but just because of his shameless boldness, sino ba? What will God, who loves you perfectly, give you when you come into His presence? That's what Jesus is teaching us. Tayo pa, ang sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, hindi mo nga alam lahat eh. Bibigyan ka ng impormasyon. Nasabi ng ating Panginoon, ang turo ng ating Panginoon dito, it doesn't matter. Ang gusto ko, lumapit ka sa akin. At sabihin mo sa akin, my will be done. Napakagandang paalala po sa akin. Ito yung parabola pa lamang. Storya. Yung mga susunod po, papakita ko sa inyo yung pangako. Itong panalangin. Yung prinsipyo ng panalangin. At saka po yung premise. Kung bakit ganito po yung turo ng ating Panginoon. Napakaganda ng sabi. The parable. God taught us to pray. We are to pray. Sinasabi ng Panginoon sa atin, lumapit ka sa akin. Ang tanong nga ngayon,
When is the last time you talked to God? When is the last time you tell God everything that's happening to your life? When is the last time you pour out your heart to God? Kailan ka ulit nakipag-usap sa Panginoon? Heart to heart. Sobrang busy natin dito. Sobrang mga nangyayari sa ating paligid. We are confused. But God is telling us today, my plan is fixed. My counsel shall stand. And I will do it for my pleasure. Lapit tayo sa Panginoon. We don't know the end. Cannot do that. It's only God. We have information about what the Scripture says about the end. Pero hindi natin alam kung paano mangyayari, kung ano mangyayari. It's in God's hand. Lapit po tayo sa Kanya. God never sleeps and never slumbers. Anything, you can tell God. Pagka may problema ka, if you go to have a problem, lapitan mo ang Panginoon. Unang-una, siya ang lapitan. Kahit na may close friend ka dyan, kahit na may blessed ka, kahit na sino pang malapit sa iyo, mahal mo sa buhay, unahin mo ang Panginoon. Can we do that, mga kapatid? So all stand up, please. The Bible says, in Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that ye may obtain mercy and find grace to help in time of need. Coming boldly to the throne of grace. Next time, tatapusin ko natin ito. I'm going to give everything to you. Right tayo pong lahat ay umukod manalangin. Ama naming banal, kami nga po ay nagpapasalamat that you've reminded us that anytime we can approach you, we can go to you, we come boldly alone to you. Yes, we might thought, we might think that we are creating annoyance, irritation sa inyo pong harapan. But again, this is how you teach us to pray. Be confidently, come boldly to your throne of grace. We are coming to you, O Lord, because we are proud. We are nagmamatas kami sa inyong harapan. You're teaching us today, O Lord, to really humble ourselves and come to you and tell you, thy will be done, O Lord. There are many devices in man's heart. Marami tayong plano sa buhay. But the counsel of the Lord shall stand. Masarap, maganda. At iglapit natin sa Panginoon, Lord, according to your will. Lord, ikaw ang masunod, Panginoon. I need this, Lord. Panginoon, kailangan ko ito. Panginoon, may mga plano po ako. But I trust you. Your counsel should stand. End of the day, yung plano niyo po, Panginoon, ang matutupad. Make me a means matupad po ito, Panginoon. And I'm willing to be used, an instrument to accomplish your will in this life. Kapatid, God has spoken to your heart. Lapit ka sa Kanya. Kausapin mo ang Panginoon. Heart to heart. And it's just the time you will talk to God. Maaaring this week, naging busy, maraming mga ginawa, maraming distractions. But why not today?
You speak to God. It's between you and God. May mga anxieties tayo, may mga worries tayo. May mga hindi tayo maintindihan. Why not come to God today? Lord, help me to trust you more. Kapatid ko sa ating mga bisita, meron po lalapit po sa inyo. Mga kapatid namin sa pananampalataya din, they open the Bible and you're going to pray. You're going to talk to God. Also, you receive Christ in your heart, the Bible says, thou shalt be saved. Thou shalt be saved. Kapatid, kausapin mo. Speak. Shall we find a partner? Tayo po'y mananalangin sa bawat isa.